problem exists because unang-una, insufficient yung magiging household income no, ng Yun. ating mga Pilipino. And when Correct. income is limited, more often than not, yung mga families natin, yung unang kinakat ay yung food budget. Ano po, Oo. kasi inuuna yung renta ng bahay, no? Ayun na nga. Marami inuuna na gustong na mga vital, no? And inuuna yung nakakat yung food budget. Oo. And which is essential. And yung coping mechanism pa nila is that families will try to preserve yung energy intake ng family or hindi gustong magutom, no, or kumalam yung sikmura ng mga families. So they want to ensure na makakakain sila, but most often yung mga pinapakain is yung inuunang pinapakain is rice, no, yung mga staple foods natin. Rice, una-una pinapakain na dapat may rice, and then nakokompormiso yung mga nutrient dense na mga pagkain kung tawagin natin na mga such as yung eggs, itlog po, no, na medyo nagmamahal na din, meat na nagmamahal na din, no, talagang nagmamahal na din siya, and even fruits and vegetables, no. Some comparative studies on prices have shown na even fruits and vegetables are becoming more expensive than the kung tawagin natin mga unhealthy foods and beverages na available in the market, no, sa atin ngayon, especially mga at the first 5 years of life, minsan pinapakain pa yan ng mga chichirya na, no, Naku, na sinabi available mo. at the sa mga sari-sari store. Yeah, na ginagawa malalapit pa nga sa mga ulam bahay. May Oo mga nga po. chichirya, yun na yung pinakaulam sa kanin kasi may lasa, may chicken flavor, yung mga ganun, may alat, pampalasa, na mali, di ba? Yes Kaya po. nga, Kasi most often, itong mga processed foods na ito ay matataas nga po sa sodium. salt, yeah, Sa sodium. salt and sodium, mataas sa sugar, added sugar, Isa pa yan. mataas sa carbohydrates. So kung dinagdag mo pa dun sa rice, so carbohydrates na yung nakain lahat. No? And Yeah. again, we need to have a balance of the nutrients, no, that comes from protein, carbohydrates, fats, and other vitamins and minerals. And a lot of these processed food items, no, may exceed, no, some of the nutrients of concern natin, such as your sodium, your trans fat, even saturated fat, and some sugars, added sugars, no, and they may lack in the essential nutrients such as your vitamins and minerals. So kung yan yung pinapakain natin sa ating mga under 5 children, which is again, no, in the first 5 years of life is a very critical period, so we need to ensure proper nutrition during this time. So yun yung pinapakain natin, they can have consequences. We have to meet at least 5 of the 8 food groups. Now, breast milk, kung nakapag-continue na tayo doon, check na yon. So Okay. pangalawa, you have your grains, your roots, and your tubers. Rice, po, no, napapakain natin si baby ng rice. So hopefully, kapag pinapakain natin siya ng rice, no, merong mga locally available na mga gulay such as yung mga malunggay na pwedeng tumubo kahit saan, yung mga dahong Yes. gulay, no, na Tama. pwede na tumubo saan. Hopefully yung mga kababayan natin will also engage, no, in backyard gardening, na sana ay makakapagtubo tayo ng mga malunggay and mga pechay, no, yung mga pwedeng igawin sa bahay, no. And hopefully some of our communities as well will have community gardens po, no. So hopefully yan din ay para magkaroon din ng access sila sa mga fruits and vegetables na pwedeng, especially vegetables po, na pwedeng gamitin for naipakain din sa ating mga bata. Now, again, it really has to be your global recommendations, it has to be 5 po, no? So we Yeah. have to meet that po. But it can come from, medyo critical lang po kasi, no, pag 6 months pa yung bata hanggang 1 year of age, because critical tayo dyan because in terms of the texture ng pinapakain natin, no, is also critical. So in terms, hindi natin siya pwedeng mapakain noong mga kung flesh foods man yan, yung mga kailangan yung i-ground natin ng maigi yung karne, no. So Yeah. kailangan ayun, so isa yun sa mga konsiderasyon. So maybe kapag tumungtong na po ng 1 year of age and beyond si baby, we can increase the consistency doong pagkain. So medyo critical po siya talaga dun sa mga pinapakain natin. And pwede na rin naman actually, no, yung mga dilata din, pwede namang ipakain din kay baby, so long as again we meet the other food groups. Meron naman tayong mga fruits and vegetables din na pwedeng ibigay sa bata, no, so long as napapakain natin, ihalo natin sa rice, ihalo natin sa lugaw na pinapakain natin. Kung in your locality mas available ang kamote or saging, pwede din yun, no? Yan, So we healthy mash yan. that. Pwede Oo. nating i-mash, no? Ipakain Yeah. din natin sa baby Yeah. for the Yeah. first 6 months. And then pwede din
kalabasa, no? Kalabasa, pwede Oo. ding i-mash pa natin siya and then we add that to rice, Yeah. to saging, to kamote, no? So pwedeng yun ang mga gawin nating ano. And even kamatis, no? Na medyo nagmumura na din in some areas. Na Mm. minsan nag-oversupply pa. Kamatis, this is a rich vitamin A rich na vegetable natin. No? So we can include that. Mm. And then kung nasa ano tayo, no? Kasi again, the availability and the affordability din po kasi noong mga food items natin no, differs across the country. Correct. Tama, Kahit depende sa nasasabi po region. natin na, opo, depende sa Mm. region and depende din kung nasaan tayo, kung tabing dagat tayo, so Mm. meaning baka mas mura yung isda Isda, doon, no? So oo. it could be na fish yung pwede natin ipakain, no? So my recommendation is to really look for food items na highly available po sa inyo. Yan. No, I couldn't say na ito yung kainin ninyo kasi we are seeing nationwide po ngayon, di ba po, Oo. Mamo Tintin and Papa Oo, Jewel. So tama naman. our fellow Filipinos may not relate talaga to each other, no? Kasi it Yeah. depends on their geographical location. Tama. So, Oo. ayun. So, you look for ano po, your food items na meron po tayo na pwede nating ipakain sa ating mga bata in the first 5 years, no? And also, perhaps, hopefully, kung hindi nyo po alam, Mm. yung mga food items na pwede nyo ipakain, hopefully po ay makakausap natin ang ating mga barangay health workers, Yeah. barangay nutrition scholars, because they are Yeah. there to guide you as well. Oo. No, siguro I could only do so much at Yeah. the national level po, no, Yeah. at this national stage. Yeah. But at the local level, mas alam po noong sitwasyon ninyo yung ating mga barangay health workers, barangay Yeah. nutrition scholars, at mas alam nyo po yung mga gulay na available sa inyo and mga pagkain na available sa inyo. So we look for the highly available. So wag agad yung mga nabibili sa sari-sari store yung ipapakain, no? Kahit Yeah. nakaka-enticing yung mga advertisements sa TV, sa radyo, I'm pretty sure ano po, medyo nakaka-entice yan kasi ginagamit din yung mga bata, no? And yung mga bata din natin exposed to this marketing of Yeah. unhealthy foods and beverages. So hopefully, sa mga nanay din po natin, wag tayong magpadala agad doon sa child pestering power noong bata, no, na ay mami Oo. gusto ko to kasi nakita ko sa TV, narinig ko sa masarap daw to, ayan. So sustansya daw ito, no, kasi Oo. sabi nitong bata ito. So hopefully wag din po tayo magpapekto doon. Again, it all boils down to ensuring that the highly available food items, no, ay napapakain din po natin.